Magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magsagawa ng isang pagdalumat, base na rin sa inilatag na silabus ng Tanggol Wika, ay dalumatin muna natin ang salitang dalumat. Dinadalumat ang dalumat ni Dr. Vasil A. Victoria. So may mga termino sa alinmang wikang masasabing technical o espesyal. Malalim para sa ilan, gayong nasa tao naman talaga ang kagahulan sa pag-unawa rito kapag hindi agad nauunawaan o masapol ang kahulugan o ibig sabihin nito. Isang tiyak na konkretong halimbawa nito ang salitang dalumat. O kung hindi naman ay mahihirapang unawain dahil bibihirang magamit sa karaniwang pagpapahayag, pasalita man o pasulat ang nasabing termino. At idagdag pang hindi ito bahagi ng kanilang talasalitaan o ng mismong sariling danas. Mas madaling maunawaan ang isang salita kung palagiang ginagamit ito sa alinmang diskurso o pakikipagtalastasan. At mas mainam ding ang salitang ito ay bahagi ng pang-araw-araw na kairalan o pakikipamuhay. So, ang tanong, bakit tila yata naninibago ang marami sa salitang dalumat? Saan galing ang salitang ito? Ano ang etimolohiya nito? At paano ito nagagamit sa isang pakikipagtalastasan? Dalumat. Ito ay isang salitang dalumat na binubuo ng 7 titik. D-A-L-U-M-A-T at 7 ring ponema. So may 3 itong pantig, da, lu, at mat, at isa itong ganap na salitang ugat. Ibig sabihin, hindi na mapapaikli ang salitang dalumat. Kung gayon, ito ay batayan o hanguang salita, o mas kilala ito bilang payak kung kayarian ng salita ang pag-uusapan. Bilang bahagi ng pananalita ito ay pangalan at tumutukoy ito sa ngalan ng isang ideya o kaisipan. At masasabing ito ay pambalana sapagkat wala itong konkreto o espesipikong anyo o pagkakakilanlan. So ito rin ay basal sapagkat ang terminong ito ay pangkaisipan lamang. Wala rin itong kasarian kasi ito nga ay isang konsepto lamang. At sinaunang Tagalog ang salitang dalumat. Kung babanghayin ito bilang pantiwa at isa pang kamag-anakan nito bilang salitang may kilos o galaw, narito ang mga aspekto nito. Ang perpektibo, imperfektibo, kontemplatibo, ayan yung mga kamag-anakan niya, ang pawatas, pangalang diwa at pandiwari. Sa perpektibo, tapos na, di nalumat. Imperfektibo, kasalukuyan, dinadalumat. Kontemplatibo, dadalumatin. Pawatas, dalumatin, pangalang diwa, pagdadalumat, pandiwari, nakadalumat. Ganon din ito sa mga kasunod nitong mga salita, nadalumat, nagdalumat, nadadalumat, nagdadalumat, madadalumat, magdadalumat. So, ang pinaka salitang ugat nito ay dalumat. So, ganun din ito sa pawatas. Madalumat, magdalumat, sa pangalang diwa, pagdadalumat, pandiwari, nakadalumat, nakadalumat. Sa UP Dictionaryo, noong 2010, page 259, sinasabing ang dalumat ay paglirip ng malalim na anuman o kaya ay bunga ng gayong paglilirip o yung tinatawag nating konsepto. Binigyang linaw na ang kasing kahulugan ng dalumat sa pinakasimpleng termino ay konsepto. Ibig sabihin,
Sa simpleng pagpapakahulugan, ang pagdalumat ay pagkukonseptualisa. So, kaya lamang sa ibinigay na kahulugan may bagong sisibol na technical na termino, ang salitang paglilirip o lirip na ang salitang ugat nito. Samantala, sa diksyonaryo ng wikang Filipino, Centennial Edition ni Pineda noong 1998, pahina 138, so ang dalumat ay malalim na paghihiraya o paglilirip sa anumang unawa o pag-iisip. Sinasabing sa definisyong ito na ang dalumat sa simpleng pagpapaliwanag ay pag-unawa o pag-iisip. At subalit, hindi ito gaanong kaliteral o kababaw na magagamit sa isang diskurso o usapan. Nangangailangan ito ng mataas, masaklaw at malalim na pag-unawa at pag-iisip sa mga bagay-bagay na tinatalakay o pinag-uusapan. Sa Diksyonaryo Tesauro naman ni Panganiban, sinasabing ang dalumat ay very deep thought, abstract conception. Binigyan ito ng kasing kahulugang paglilirip at paghihiraya. Kaya kapag sinabing di madalumat, ay hindi basta-basta madaling masapol ang ibig sabihin o dili kaya ay hindi mo basta-basta mabigyan ng konkretong paliwanag at interpretasyon. Isinudlong pa ang mga sinonimong di malirip, di marihaya, mahiraya, di maisip, at di maulatan. So matapos ang terminong dalumat bilang espesyal na termino, susulpot naman yung definition nito ang salitang lirip. So ano ba ang ibig sabihin ng lirip? Sa diksyonaryo ng wikang Filipino, ito ay pag-abot ng kapangyarihan ng isip ng isang katotohanang hindi pa nakikilala, pag-unawa o pag-alam sa kalaliman ng isang bagay. At samantalang sa UP Diksyonaryo, ito ay pagninilay upang mabatid ang katotohanan o halaga ng isang bagay o pangyayari o bulay. At maaring tukuyin nito ang malalim na pagninilay, pagbubulay, pagmumuni. At sa madaling sabi, ito ay reflection. Ito ay pagtuon sa malalim na pag-iisip sa mga bagay-bagay. Sa diksyonaryo ng Panganiban, ang lirip ay may ibig sabihin, effort to comprehend or realize the truth of significance. At binigyan pa ito ng kasing kahulugang isip, lining, hulo, bulay, at noy-noy. Sa pagkakataong ito, bukod sa salitang lirip, may paninibago na namang terminong lulutang na mahirap unawain ng isang karaniwang tao. Ito ang hiraya. Sa diksyonaryo ni Tesauro ni Panganiban o haraya naman sa UP diksyonaryo ni Almario. So ano ba ang hiraya o haraya? So ito ay salitang Cebuano nangangahulugang kakayahan ng isip na bumuo ng mga imahinasyon o konsepto ng mga panlabas na bagay na hindi umiiral o hindi totoo. At ito rin ay kakayahan ng isang isip na bumuo ng mga larawan ng anumang hindi pa nararanasan. Isudlong pa na ito ay kakayahan ng isip na bumuo ng mga bagong imahen o ideya sa pamamagitan ng pagdudugtong-dugtong ng mga dating naranasan o yung imahinasyon. At ito rin ay anumang inilalarawan sa isip o pinubuo sa isip. At yung panghuli, ang kakayahan ng isip na maging malikhain o mapamaraan o yung guni-guni. Mula ito sa diksyonaryo, sa UP Diksyonaryo. Lumilitaw kung gayon na ang hiraya o haraya ay guni-guni at imahinasyon. So may dagdag pang paliwanag si Panganiban sa pinanggalingan na salitang hiraya. Ito ay kombinasyon ng panlaping hi at salitang ugat na daya. Sa Bicol, ito raw ay loba at sa iba pang Cebuanong termino ay handurawan. Ayon ito kina Pineda.
Ito ay kapangyarihan ng isip na makalikha ng mga larawan batay sa guni-guni lamang. Binigyan pa ito ng kasing kahulugan, hinagap, o imahinasyon o guni-guni. So narito naman ang paliwanag ni Nuncio sa ibig tukuyin ng dalumat. Sa anumang binubuong teorya, mahalaga at makapangyarihan ang wika. Bukod sa pagtingin na ang wika ay representasyon ng mundo ayon sa mga nominalista. So ang wika rin ay isang instrumento na maaring makapagpabago ng isipan ng mga tao at sa pagtagal ng panahon ay ng kilos ng tao. Subalit mas nakatutok ang aklat na ito sa gamit ng wika bilang wika ng teorya at mas tatalab ang hamon ng intelektualisasyon sa wikang Filipino kung gagamitin ang wikang Filipino sa theoretical o philosophical na larang ng mga scholar. Ibig sabihin ay nararapat na sa wikang Filipino nag-iisip ng analytical at critical at sa wikang Filipino ito maipapahayag. At naniniwala ang mananaliksik na ito na may kakayahan ang wikang Filipino na magamit ito sa teoretisasyon o pagdadalumat at upang higit na mapayabong ang karunungang Filipino at araling Filipino. So ganito rin ang paniniwala ng ibang scholar tulad nila Cruz, Lombera, Salazar, Ovar, Atienza, Enriquez, na sila mismong nagtagumpay sa masinop at mataas na paggamit ng Filipino sa akademya. At sa isiginagawang paglilinaw ni Cruz, sa critical practice ni Belsey, lumitaw ang tatlong konsiderasyong gagamitin sa pag-aaral na ito. At ayon kay Cruz, maaaring una, linawin ang bagong konsepto na nais ipaliwanag ng teorista. Pangalawa, ituro ang mga bagong salita kung mayroon man na nilikha ng teorista para maipaliwanag ang kanyang bagong konsepto. Ikatlo, ipaliwanag kung ano ang mga bagong palagay na nagahari sa diskurso ng teorista kung anuman sa makatuwid ang kanyang nais na ipalit. Ang pagtatangkang theoretical alinsunod sa paglikha ng mga bagong salita at katuturan nito ay tatawaging pagdadalumat salita. So, ano yung pagdadalumat salita? Tinatawag na dalumat salita ang paggamit ng wika sa mataas na antas sa pagtutyorya batay sa masusi, masinop, kritikal at analytical na paggamit ng mga salitang kumakatawan sa mga ideya at kaalamang nagiging konsepto sa malalimang pag-uurit paggamit nito. Tinitingnan sa paraang ito ang ugnayan ng salitang ugat at ang baryasyon ng mga pagbabanghay ng salita na nagluluwal ng sanga-sangang kahulugan. Ayon ito kay Nuncio at Morales Nuncio noong 2004. Dito malinaw na ang dinadalumat ay salita, konsepto, termino, at ang pagdalumat sa salitang ito ay pagbubuo ng isang teorya. Kaugnay nito, sinasabi rin sa pahayag doon sa nauna nating pahayag, ang malinaw na pinupunto ng argumento. Ang pagdalumat ay paggamit ng isang salita upang ipaliwanag ang isang konsepto o termino sa sariling kaisipan, sariling wika, at nakaugat sa pinanggagalingan ng isang tao. Sa kasalukuyan, may bagong asignatura sa Filipino para sa kolehiyo o antas tersarya sa taguyod ng Commission sa lalong mataas na edukasyon o mas kilala bilang Commission on Higher Education o CHED. Naglatag silang may asignaturang Filipino pa rin sa kolehiyo. Hindi nga lamang malinaw kung ano-ano ang asignaturang ito kaya ang Tanggol Wika ay bumuo at nagpamudmod ng 5 mungkahing bagong asignatura para sa antas tersarya. Isa na nga rito ang bagong asignatura na may opisyal na pamagat na dalumat ng sa Filipino o yung ating kasalukuyang kurso. So ano ba yung pagkakalarawan sa kursong ito? Batay sa ibinigay na syllabus. So
tatalakayin ko ulit, babasahin ko ulit. So, ito ay isang maagwat na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kasanayan sa malalim at mapanuring pagbasa, pagsusulat, pananaliksik at sa wikang Filipino sa iba't ibang larang sa konsepto ng kontemporanyong sitwasyon at mga pangangailangan ng bansa at ng mga mamamayang Filipino. At partikular na rin sa nakatuon ang kursong ito sa makrong kasanayang pagbasa at pagsulat gamit ang mga makabuluhang pananaliksik sa wikang Filipino bilang lunsara ng pagpapalawak at pagpapalalim sa kasanayan, kakayahan, kamalayan ng mga estudyanteng malikhain at mapanuring makapagdalumat o makapagtsorya sa wikang Filipino batay sa mga piling lokal at tayuhang konsepto at tsorya sa naakma sa kontekstong komunidad at bansa. Ayon sa post ni Sanchez sa kanyang FB, sinasabi niyang hinggil sa dalumat, ang tinutukoy ko ay mga pananaw at pagkaunawa sa mga bagay-bagay na madalas na nasisilid sa mga salitang buhay sa ating wika at gunita. Kung susumahin natin, ang asignaturang ito ay tumutukoy sa pagtutsorya sa mga kaisipan o konseptong nakaugat sa sariling pagtingin sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin, ang asignaturang ito ay pag-aaral ng mga karanasang Filipino at mas maipaliliwanag ito ng mga taal na mamamayan nito gamit ang wikang Filipino. Wikang Filipino. Mahalagang itampok na ang asignaturang ito ay pagbasa, pag-aaral, pagsusuri, panonood, pagtalakay, pagsusulat at o pananaliksik sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kaukulang Filipino. Malalim na pagpapaliwanag sa mga isyong kaugnay nito upang sa dulo ay mas makapag-ambag ng pag-unawa sa sariling lahi, etnisidad, pagkamamamayan at kabansaan at gayon din ang pagtataguyod at pagsusulong ng intelektualisasyon ng wika at lahing Filipino. So, yung ugod at ubod nito sa kabuuan o yung konklusyon, so ang dalumat ay makalumang termino para sa salitang tsorya. Okay? Naway naunawaan ninyo ang ibig sabihin o kahulugan ng dalumat, ng salitang dalumat. So, narito yung sanggunian. At dito din nagtatapos ang pagdalumat natin sa salitang dalumat. Yan. Diyos mabalos. Maraming salamat.